Sana natin para hindi ka namin mabalang maigi, no? Mas maganda kasi yung nandito ka. Yes, saka gusto ko sumagot ng mga tanong nyo, nandiyan ako. Iyon. Eto, ano daw ang masasagot mo at masasabi mo dito sa na pinalabas ng COA na mga ginastos nitong paboritong-paborito ng lahat. Oo. Ng mga DDS, si Vice President Sara Duterte. Mabait kami kasi nandiyan ka eh. Pero pag wala ka, hindi talaga eh. Yun daw, yung mga 300,000 na presyo ng isang laptop, ganon. Yung 200,000 presyo ng isang CCTV camera, mga ganon. 144,000 na camera, mga ganon. Ano masasabi mo doon? Ano masasabi yung Yusek? Actually, syempre, babase lang naman tayo sa evaluation ng COA. Hindi naman tayo pwede magsarili dyan ng pagbibintang or pagja-judge sa Vice Presidente. Pero yun nga, before na lumabas itong anunsyo ng COA patungkol sa kanyang mga ang gastusin ng OVP, nagsalita kasi ang Vice Presidente na sinasabi niya na pinagmamalaki yung unmodified opinion na getting the highest audit rating, di ba? Pero alam naman natin yan, Boss Mike, pag sinabi mong unmodified opinion, it doesn't mean na yung ginawa niyong paggastos naaayon sa batas, naaayon sa rules. Hindi yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng unmodified opinion, pinapakita lang doon na yung standard, yung form, yung framework, nasunod nyo. Base doon sa standard framework. Pero kung ano yung laman yan, kung paano nyo itong ginastos, hindi pa yon tinetake up ng COA. So kung binigyan ka ng unmodified opinion, it doesn't mean na cleared ka o cleared yung OVP. Diba? Maliwanag naman yon. Pero ang dating kasi sa tao, pag gano'n ang sinasabi ng Vice Presidente, parang wala nang issue tungkol sa mga pondo. Para sinasabi, malinis ka na. Ganon, malinis na si Sara. At yun din ang kinakalat, attorney, ng kanyang mga vloggers eh. Ano? At handa siyang lumaban sa mga sakim. Sa mga tiwali. Ito na ba? Alam mo, ikaw, Bengadora ka eh. No? Dapat Bengadora eh. No? Oo, ito yung certified na Bengadora eh. Oo nga, ano? Oo nga. A day after, siguro, hindi ko alam kung timing lang, nakita siguro ng COA or baka na timingan lang, pinalabas lahat ng COA yung mga questionable na mga report ng OVP. Nandyan daw yung kulang yung dokumento. Hindi matrace yung mga certified na mga qualified beneficiaries. O ibig sabihin yung mga pondong pinamigay nyo, hindi, kanino, nasaan? Kanino napunta? Attorney, meron naman. Meron ako nakita, namigay ng isang biskwit, at saka tagli-5 piraso ng pandesal, may stab pa. Baka yung stab gagamitin niyang ebidensya. Baka yun na yun. No? Ito yung stab, binigyan ko marami, tagli-5 pirasong pandesal. Hindi, yun pa. Di ba? Sabi nga, maliban dyan, Boss Mike, yung situation report, yung post report, kung paano naganap ito, wala, kulang. Tapos yung sinasabing pinagbigyan ng ayuda para makapagnegosyo, magnegosyo taday, yung mga tao, lumalabas, walang feasibility study. So, paano mo ibibigay yung mga pagpuhunan dyan kung di mo naman din inalam kung gagana ba yung pinropose nila na correct. Kailangan pa talaga. Yes. Ano ba purpose ng magnegosyo taday? Tama. Tulad yung kababayan mo na binigyan mo ng puhunan. So, attorney, ang daming kulang. Yusek, tanong ko, siguro si Sara, napapansin ko lang, bilang isang kasing mamumuhunan din, para bang yung tira ni Sara, parang tirang bahala na lang. Parang kapag tumama ka, tatama. Pag hindi, bahala na. Parang ganun eh. Yung mga investment niya, yung mga ginagawa niya, di ba? Parang, it's either ganito yan, Boss Mike. It's either, mamili na lang siya. Wala siya talagang alam dahil ibang tao gumagawa. Or strategy nila para mapakita na sila yung malinis. Boss Mike, Nyolo and Koy, ilang taon na ba siyang politiko? Ilang taon na ba siyang nagkaroon ng pondo? At ng confidential fund, attorney. Yes, oo, mayor pa lang siya.
Meron Bakit ng confidential hin- contract. Oo, di ba? Mayor pa lang siya, ang laki na ng confidential funds ng Mayor Sara Duterte at that time. Pero bakit hanggang ngayon di pa nila alam paano mag-report ng tama? Mhm. Bakit hindi sila marunong mag-gather ng documents to justify yung gastos? Eh baka attorney sanay sila sa ganun, wardi-wardi lang. Oo nga no? Parang nasanay sila sa Davao na wala naman nagche-check. Oo, tama. At hawak-hawak namin lahat, pati COA. Di ba? Ang ginagawa kasi, ang napapansin ko lang, Attorney Claire, na parang ang diskarte nila ngayon is parang ang mayor style lang. Oy, hindi ka mayor, Sara Duterte. Ha? Vice President ka, dapat alam mo yan. Tsaka Yusek, ba't ganun? Ba't sinasabi niya unqualified opinion? Ba't ganun sabi niya? Ano yun? Pati letra ninanakaw niya? Grabe ka Hindi, pati ano yun, letro word talaga. talaga siya. Sabi niya eh. Word talaga Ha? siya. Oo. Word siya ng unmodified or unqualified opinion. Galing yan sa COA regarding okay, the okay. standard framework. Standard framework lang yan. Kumbaga, kung paano mo lang ni-report, tugma ba, pero kung paano mo ginamit yan, kung effective ba yan, hindi ka ba overpriced, nanakaw ba yan, hindi yun ang pinag-uusapan doon sa unmodified opinion. Na yun ang parang gusto nilang palitaway sa tao na malinis, maayos ang pagpaplano ng budget, maayos. Kung totoong maayos yung pagpaplano nila, bakit laging napa-flag ng COA at sinasabi Kaya bakit nga eh. wala kayong dokumento? Kaya nga. Yusek, isa pa po. Ito na lang po. Bakit po sinasabi niya ngayon, ni-revise nila na nagkamali daw, donation na raw po yung laptop para Xerox machine po. Ano po, ba't ganun po? Ba't ganun? That's Oo. Di ba nung na-flag, dahil lumalabas Oo. sa 200 plus K, ang isang CCTV, isang unit, bakit, di ba, gaano ba ka-efficient yung Oo nga. tao niya dyan? Kung totoong nagkamali gaano ba ka-efficient for such amount of 3-point-something million na hindi nyo alam kung saan nyo ilalagay, purchase ba to, donation ba to? So, minsan tuloy naisip natin, sanay ba talaga kayong gumawa ng mga pangmabilisang resibo? Tsaka yung Yusek, magsabi sila na nagkamali. Biro mo nagkamali, ibig sabihin hindi ka well prepared. Tapos meron kang 200,000 na each sa CCTV. Ano yung kita ko yukot? Ito yun attorney, no? Bilang nasa lingkod bayan ka at nasa opisina ka na ng matagal ng panahon, gaya ng sinabi mo, naging mayor ka na ng matagal dyan sa Davao at naging vice president ka na, sana naman yung opisina mo, malimpyo na. Ibig sabihin, makinis na yung mga ganyang mga documentation. Lalong-lalo na, ang pinag-uusapan yung pondo ng bayan na mainit ngayon, na usapin yan kung saan ba napupunta at kung saan ba nadadala, maayos ba o hindi, di po ba? Pero kasi attorney, ganito lang yan Mapapansin mo sa isang tao kung yan ay may pagmamalasakit talaga sa bayan at sa pondo ng sambayanan, kung marunong ka mag-budget. Tama. Kasi yung pagbabudget, kung pagbibili ka lang ng isang laptop na nagkakahalaga ng 300,000, parang teka attorney kasi ganito yan. Bilang isang nag-wholesale din sa Divisoria, kapag bumili ka ng mas marami doon sa isa, Yes. yan nakakatawad ka pa ng mas higit. Mas mababa. Mas mababa. Bababaan. Wholesale. Minsan kalahati nga lang yung presyo Yes. Hindi ba dapat ganyan yung dapat mindset niya na dapat pag bumili ka ng marami, mas makakatipid ka. Makakamenos. Hindi Ito. ka mag-ano doon sa SRP. Tama. Hindi ka doon nakatuon sa SRP. Isisiguraduhin natin na mas mura doon. Para kung ibenta mo man yan sa iba, kikita ka pa rin kahit SRP mo ibenta yan. Tama. Kaya lang ang nagtataka ko dito, yung presyo higit na doble pa sa SRP. Alam nyo